So dito na nga tayo guys, sa day 4 ng CWL namin. Bale as of now nga pala guys ay nakakatatlong panalo na kami. Wala pa rin kaming talo simula day 1. Napakalaking tulong din kasi nung mga base na binibigay sa amin ni Vio eh. Kaya kung mapapansin nyo, palaging madaming sumasablay sa mga nakakalaban namin. Tapos bukod pa nga sa mga magagandang base namin, sobrang batak na batak pa yung mga kasamahan ko dito. Kaya ayun, tatlong sunod-sunod na araw, wala pa rin kaming talo hanggang ngayon. Bale dito nga pala guys ay ganun pa rin. 5 base na lang yung natitira sa kalaban tapos sa akin lahat yan. Nakapag-ready na rin ako ng mga troops na gagamitin dyan sa bawat base ng kalaban. Kaya dire-diretso na lang yung mga atake natin. Kaya tara guys, unang banat. Gamit tayo dito ng Fireball with Meteor Golem. So, Warden Walk. Dito ako mag-Warden. Teka lang, kasi yung Fireball, papatamain ko yung Fireball. Siguro dito lang sa Scatter Shot. So, sa Scatter Shot lang. Kaya dito na ako mag-Warden. Pwede na akong mag-Inv eh. Pagkatanggal ng Archer Tower. O kaya pwede na ngayon. Inv. Fireball. Sakto. Tapos Earthquake. Lapagan ko na lang ng balon to. Tapos ilapag ko na kaagad siguro yung Queen. Hindi. Siguro antayin kong matanggal muna ni Warden yung isa pang Ricochet Cannon. Sige, antayin kong matanggal muna yung isa pang Ricochet Cannon. Ito. Or wait. Kailangan ko na sigurong ilapag. Sige. Totem spell muna ako dito. Tapos yung mga troops. Dito, lapag tayo ng dalawa. Pokolun. Siguro maglalapag pa ako ng isang totem spell pa dito. Pang distract doon sa Guardian. Pero hindi, okay lang pala kahit wag muna. So ngayon yung BK, ilalapag ko dito yung BK. Tapos yung RC, katulong ni King. Tapos siguro i-overgrowth ko muna ito. Kailangan ko yata ng totem spell dito guys, pang distract doon sa Guardian. So yung isang Earthquake, magagamit ko pa ito mamaya ha. Baby Dragon nga, ilapag natin doon sa Guardian. Tapos pwede kong i-rage dito yung mga troops. So ayun guys oh. Habang tumatanggi yung totem spell doon sa Guardian, naka-free hit naman yung Baby Dragon. So yung Baby Dragon lang yung bumanat sa Guardian. Earthquake spell pwede kong gamitin dito sa gitna. King ability tapos RC ability gamitin ko na siguro. Meron pa akong totem spell dito ha. Teka, i-freeze ko muna ito Monolith. Headhunter, Archer Queen ability, sige gamitin ko na rin. Siguro itong totem spell gamitin ko dito. Tapos mga pang clean up. Dito pang clean up. May dalawang invi pa, 1 minute, sobrang haba pa ng oras. Sige, ilapag na natin dito yung mga natirang barbarian. Tago ko nga, para diretso sila dun sa Tesla. So, meron pa akong sumobrang isang invi. So, wala na guys. So, siguradong trest na to. Unang banat, naka 3 star kaagad tayo. Syempre, Meteor Golem ba naman yung ginamit? Sobrang lakas niyan eh. So, ngayon, next attack. Lipat muna tayo dun sa susunod na account natin. So, dire-diretso na tong atake natin guys kasi naka-ready na yung mga troops na gagamitin ko dito. So, sa pangalawang banat, ganun pa rin ang gagamitin natin. Meteor Golem pa din. So, number 10, let's go. Pangalawa. So, ang ipa-fireball ko naman dito siguro ito. Yung Super Wizard Tower. Bali, dito ako mag-Warden. Healer. Troop Launcher ulit ang gagamitin kong machine. Medyo malalim yung papatamaan ko ng fireball guys. Sana wag pumalpak yung fireball. Ang hirap kasi kapag pumapalpak yung fireball eh. Medyo mahirap i-adjust. Pero etong Meteor Golem naman guys, minsan kahit pumalpak yung fireball mo, nakakaya pa rin namang i-recover. Wag lang kapag rocket balloon yung gamit mo. Doon talaga kapag sumabla yung fireball mo tapos rocket balloon yung gamit mo, ang hirap maka-recover kapag ganun. So, buti itong Meteor Golem kahit minsan pumapalpak yung fireball, madali pa rin i-recover. Or minsan nakaka-recover pa din. Sige, itago ko na siguro itong mga to. Tapos, fireball. Earthquake. Archer Queen. Tapos, ilapag ko na dito yung iba pang mga troops. Taka lang. Dito, ang daming kalat. Dito ako magtatatlo. Tapos, isa pa dito. Then, troop launcher, gamitin ko na. Lagyan mo na ako ng totem spell siguro. Hindi, mamaya na. Kailangan na ba? Sige, totem spell muna ako dito guys, pang distract sa builder. Ay, dun sa Guardian. Poison sa bantay. Tapos yung BK, mamaya ko na ilalapag. Teka, hindi pa nakaka-open ng wall.
Ayun, naka-open na pala. So, makakapasok na yung mga troops natin sa town hall. Tapos, i-overgrowth ko muna ito, guys. Overgrowth ko muna itong revenge tower. Teka lang. Lumabas pala yung mga troops. Sige, si BK ilagay ko na dito. Tapos, i-overgrowth ko muna ito. Sige, pwede ko nang i-rage dito para madaling masira yung town hall. Then, si RC. Siguro mamaya ko na ilalapag si RC. So, mahaba pa naman yung oras natin eh. Yung Archer Queen nga lang nakulong. Yung Warden na dedo pa. Sige, okay lang yan. Si RC ihihiwalay ko na guys. Dito ko na lang ilalagay si RC. Envy. So, lagay ako ng totem spell dito pang distract. Archer Queen, King. Gamitin ko na mga ability nila. Headhunter, ihabol natin sa likod. Itago ko ulit yung RC. Tapos, i-freeze ko nga muna ito. RC ability gamitin ko na. Tapos, totem spell pang distract. Wala na. 3-star na ulit to guys. So kapag ito talaga yung troops na gagamitin mo, talagang nakakalamang yung 3-star. So pangalawang banat, using Meteor Golem. So nakachamba ulit tayo dito. So ngayon, doon naman tayo sa pangatlong account. So dito naman tayo. Dito parang ganun pa rin ata yung gagamitin natin, Meteor Golem pa din eh. So tama, Meteor Golem pa din. Pero dito guys, meron yata akong iniba. Meron nga. So ngayon si King naka-Earthquake Boots, imbes na Snake Bracelet. Tapos dito nagdala ako ng isang Super Wall Break kasi kailangan ko yan gamitin para kay BK. So tara. Pangatlong banat. Number 11, let's go. So Meteor Golem pa din. So mag-Warden Walk muna ako dito. Kasi yung Fireball bala kong patamain sa Scatter Shot eh. So siguro dito ako mag-Warden. Sige, Warden Walk tayo dito. Healer. Kailangan ko yata mag-freeze guys. Ang sakit ng Ricochet Cannon. Sakit ng Ricochet Cannon ah. Muntik pang ma-force ability ni Warden dun. Kaya ba Warden? Kaya na ba? Nagsabay kasi yung X-Bow tsaka yung X-Bow tsaka yung Ricochet Cannon. Kaya grabe ang sakit. Tanggalin ko na itong mga kalat dito. Pwede na siguro to. Ay hindi, antayin ko munang matanggal pala itong Mortar. Baka mamaya maligaw pa dyan yung Fireball natin. Yari na naman. Fireball, Earthquake. Hilahin ko na si Queen. Ay, si Warden. Huy! Bakit ayaw mong sumama kay Queen? Tago ko lang sila. Tapos lapag na tayo dito. Poisonin ko na yung bantay. Yung BK, mamaya ko pa to ilalapag sa labas. Siguro maglapag muna ako ng totem spell dito. Pang distract muna sa X-Bow. Tapos yung BK, dito ko siya gagamitin. So, Earthquake Boots yung ginamit ko kay King para matanggal ni BK lahat yung mga nandito. Tapos, lapag muna ako dito ng totem spell. I-rage, ay wait lang. Sige, King ability gamitin ko muna. Ah, naku, na-open yung wall! Teka, kailangan ko yatang mag-overgrowth dito. Overgrowth ko muna to ha. Tapos i-rage ko muna dito. Itago ko lang yung mga troops na nandito. Naku, napasama pa yata yung Earthquake Boots ng King. Na-open yung wall eh. Ayun, buti na lang naka-open ulit ng wall dito. So, papasok pa rin yung mga troops. Yung totem spell meron pa eh. Teka lang. Nauubos yung mga troops natin sa gitna dahil doon sa Revenge Tower. Sige, pwede ko na sigurong ilapag dito yung RC. So, meron pa akong totem spell dito. Meron pang ability yung Queen. Yung RC may ability pa din ha. Siguro kailangan ko nang gamitin yung ability ni RC. Kasi lalapit siya doon sa mga masasakit na defense. Yung Archer Queen siguro gamitin ko na din yung ability. Ayan, tapos yung mga pang clean up natin pwede ko nang ilapag siguro unti-unti. Meron pa akong totem spell. Saan ko to pwedeng gamitin? Yung Bakulaw, buhay pa eh. Siguro dito ko gagamitin yung totem spell mamaya. Tago ko lang yung RC. Tapos Super Barbarian gamitin na natin dito. Si Archer Queen madededo ba? Aba, nabuhay pa. Sige, totem spell pang distract ulit. Tapos, wala na. Ilagay na natin lahat dito yung mga natitira nating pang clean up. 26 seconds, ang haba pa ng oras. So, siguradong 3-star na yan. So, pangatlong banat, naka 3-star ulit tayo using Fireball with Meteor Golem. At ayun nga guys, grabe. Unang tatlong attack natin, puro 3-star kaagad. Kaya kapag na 3-star pa natin tong dalawang base na natitira sa kalaban, makaka 5 out of 5 tayo dito sa day 4 ng CWL namin. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng mga magic items,
gold pass, skins, or scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po doon sa mga patuloy na nagsusupport. So dito naman tayo guys sa pang-apat na banat. So ang gagamitin natin dito ay Fireball with Rocket Balloon. So tara guys, pang-apat. Let's go. Fireball. Uunahin ko dito yung Flame Flinger. Kailangan ko munang tanggalin to. Baka may... Ay, meron nga oh. Sige, lapag tayo ng mga pang-check. Flame Flinger tayo dito. Tapos, dito ako mag-Warden Walk. Bali yung Fireball, papatamain ko siya saan man dito sa dalawang scatter shot. So, kailangan dito tumama sa mga scatter shot yung Fireball. Tapos, yung Flame Flinger, kailangan ko din bantayan guys. Kasi merong Minion Prince doon sa paglalapagan. I-rage ko muna yung Warden guys kasi inaabot na yata ng Guardian. Lagay nga ako dito ng isa nito. So, eto na yung Warden guys ha. Binabanatan na ng Guardian. Lapag ako dito ng Ice Golem siguro. Tapos, Headhunter, dalawa. Teka lang. Freeze ko muna to. Headhunter. So, hindi napatay yung enemy Minion Prince. Kailangan kong i-rage ulit yung Warden. Kailangan ko pa ba ng Priest? Ito yung mahirap dito guys. Talagang multitasking. Pang-distract tayo dito guys para makatalon yung Furnace doon sa enemy Minion Prince. Yun. So, wala na. Dali na yung Minion Prince na yan. So, ngayon, mag-i-inv na siguro ako. Kailangan matamaan ko itong... Teka lang ha. Inv, Fireball, sakto. Double Quake, yun. Tanggal kaagad yung Revenge Tower. So, saan pupunta yung Warden? Yung oras natin guys ha, baka mamaya kapusin na naman tayo. Siguro yung BK dito ko na ilalapag sa malayo. Teka, yung Warden okay na siya dyan. Ngayon, ilapag ko dito yung BK. Butasan ko ng isa dito. Tapos, wala na akong rage eh. So, kailangan ko na lang suportahan si Warden gamit yung ibang spell. Sige, King Ability gamitin ko na. Tapos, kailangan ko lang maka-wall breaker doon para makapasok yung Archer Queen mamaya sa gitna. Pero syempre, kailangan ko pa rin tignan yung Warden. Kaya zoom out tayo, baka mamaya. Ay, kaso yung wall breaker, mali. Sige, di bale. Poison sa bantay. Siguro ang gagawin ko guys, si RC na lang yung bahalang tumanggal sa mga nasa gitna. O kaya, pwede siguro rocket balloon na lang. Sige, rocket balloons na lang. Tapos dito na lang yung RC. Lagi tayo ng totem spell dito pang distract. Skeleton spell dito sa monolith. Tapos, mga rocket balloon gamitin na natin. RC ability, sige gamitin ko na para mas malakas. Mga pang clean up, ipaglalapag na natin dito. Mga archers, baby dragon. Wala na bang naiiwan sa likod? Wala na. So, sigurado guys, 3-star na to. Ang dami pa nun nating troops. Boy pa yung tatlong heroes. Bali yung BK lang yung nadedo dito. So, Fireball, Rocket Balloons, attack. Uy! 6, 5, 3. Grabe, muntik pang mag-time failed. Gawa nung mga skeleton traps. Na-distract pa yung Archer Queen. Buti na lang yung Warden to the rescue. Binanatan yung CC. Grabe, pinakaba pa ng konti. Akala ko hindi pa aabot yung oras eh. Buti na lang swerte. So ngayon, dito na tayo sa last banat natin. Akala ko talaga sasablay pa tayo dun. So ang gamit natin dito, Fireball with Meteor Golem pa din. So number 14, tara, banatan na natin yan. Last one. Sana makatres ulit. So dito naman yung Fireball, papatamain ko dito guys. Guys, tinan nyo, ang laki ng value yung makukuha ng Fireball. Pag yung Fireball napatama ko dito sa Air Sweeper, damay itong Revenge Tower, CC, Multi-Gear Tower, Multi-Archer Tower, yung Hero Bell, yung IT. Ang daming matatanggal kung tatama doon. Kaya sana tumama. Pag itong Fireball tumama doon, siguradong 3-star na to. Mapatama lang yung Fireball doon, matik na to. So tanggalin ko na siguro to. Wag lang magkakamali sa Fireball. Kasi ang laking value yung makukuha ng Fireball dito eh. Kaya tingin ko imposibleng sumablay pag tumama yung Fireball doon. Kailangan ko lang bantayan si Warden. Ayun, nice one Warden.
Binanatan yung Archer Queen. Walang kalaban-laban yung Archer Queen doon ah. Nice one, Tatang. Pwede na kaya to? Antayin kong matanggal ito, yung Fire Spitter. Ayan. So pagkatanggal ng Fire Spitter, mag-i-invi-invi na ako. Invi. Then Fireball. Grabe guys. Double Quake. Sarap ng value. Ubos yung gitna ng base. Sige, ilapag ko muna dito yung Archer Queen. Apprentice Warden, ilapag ko na din. Lapag na ako dito ng teka lang. Totem spell muna tayo dito guys, pang distract sa Guardian. Tapos, ilapag na natin yung mga troops. Kokolon, ilapag na rin natin. So, yung BK, siya lang yung tagalinis sa labas. Pwede ko nang ilapag dito yung BK. Yun, all goods na all goods guys. Teka, kailangan ko yatang i-freeze yung Guardian. O kaya, isa pang totem spell na lang ulit. So, pwede ko na siguro silang i-rage dito para mapabilis. Wala na guys, nakakalamang na to. Ang laki ng value ng Fireball, tapos ang ganda pa ng pasok noong mga troops natin. So, dire-diretso na lang yung mga troops doon sa gitna. Siguro, i-overgrowth ko muna ito. Ay! Sayang yung overgrowth. Walang tinamaan. Pinipilit ko kasing tamaan itong Poison Tower lang eh, tsaka yung Monolith. Pero, di bale, okay lang naman yan. So, yung RC, pwede ko na sigurong ilapag dito. So, pwede kong i-freeze muna to. Tapos, yung mga pang clean up, ipaglalapag na natin sa labas para makapaglinis ka agad. Barbarian. Totem spell, gamitin natin dito. Queen ability, gamitin na rin natin para lumabas na yung bakulaw. So, wala na. Sigurado guys, 3 star na to. So, itapon na natin tong last invi. Yung poison, hindi ko na nagamit. Kasi, doon pa lang sa Fireball, nasira kaagad yung Clan Castle, kaya wala nang lumabas na bantay. So, yun. Pang 5 banat natin guys, naka 3 star ulit tayo. So, dahil dyan, 5 out of 5 tayo dito sa day 4 ng CWL namin. At ayun na nga guys, 5 out of 5 nga ulit tayo dito sa day 4 ng CWL namin. So kahit maka 3 star pa yung tatlong attack na natitira sa kalaban, hanggang 40 na lang yung makakaya nila. So ibig sabihin siguradong panalo ulit kami dito. Kaya ngayon, eto na yung pang-apat na panalo namin. Pero guys, hindi pa dyan natatapos. Dahil meron pang day 5, 6, and 7. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Kita-kits na lang bukas para sa day 5 netong CWL namin.